O yan mga idol, bali meron tayong gagawin na Honda Dash 110. Ayan, ito yung mga makina nito, yung mga Bravo. Nung una, yung ano pala, Wave CX yun. Wave CX mga idol, hindi pala Bravo, sorry. Yun nga pala ay 100. Wave CX na, ito yung una sa Wave CX. Bali, yun yung mga bago ngayong Wave CX, ito yun. Tapos ginawa nilang Wave 110. Yun na yung mga makina niyan, pare-parehas lang sila mga lodi. Ito yung andar niya. Nagsimula dito sa Dash, tapos nag-Wave CX, tapos yun, Wave 110. Binalik nila yung dati. Ang problema, yun pa rin ang makina. Yun pa rin ang issue. Para nagigiling talaga. Taga saan, sir? Los Baños po. Los Baños. Layo. Ang ingay, oh. Yan. Kaya nakabili si sir ng isang makina. Ito, mga lodi. Ating ipagpapalit-palit. Magkakatiwala sa atin ni sir tong kanyang makinang binili dun sa isa. Yan, mga lods, oh. Tapos ito yung kanyang head. Sigunyan. Ay, ayos pa nga. Maganda pa nga to. Goods. Wala akong masabi dito. Goods to. Ito, sir. Pabukas ako ito. Yung head, sir. Ayun yung head, oh. Mga lodi. Ang barbula nito, nasaan? Ay, baka nalaglag na yung barbula. Aba, ba't may mga ganun-ganon? Ganun ko na nakakuha, sir eh. Inano yan, oh. Pinorting. Pinorting na siguro nung Oo. Anong lalagay nating head? Ito na, sir. Ito na. Okay. Kasi ito pa valve lock na lang siguro, Okay. sir. Kaya Oh. pa. Sige. Valve lapping ko na lang yan. Yung black, sir, pasingin ako. Pasilip ako. Yan, sir. Yun. Ayos pa nga to. Pero na-under to sa'yo, sir, to. Oh, na-under po ito dati. Okay naman. Pero na-pandar mo to. Ang piston nito nasaan? Piston. Andyan. Nandito rin, sir. Patingin ako, sir, ng piston. Kabog na. Oo. Oh, naiwanan pa ata. Hindi. Dito naman po. Ito yung hudas. Oh, sige, sir. Tama-tama nga yan. Ayan, mga lods, oh. Ayos pa rin naman. Maganda pa rin, oh. Okay. Ayan, mga lodi. Bali yan. I-refresh natin. Chat na lang natin si sir pagka kasi yung ating mga schedule, pag nakakita kasi ako sa page mga lodi, nagsasabi ako ng schedule. Kaya yun. Ito naman hindi naman daw talaga to rush. Kaya yun. Okay. Kasi nahihiya din ako. Gusto ko kasi pagka ginawa natin mga loads, tapos ng tapos para walang continue. Dahil ito naman, hindi naman to hassle to. Kumbaga, kung kailan magawa. Pero pipilitin natin yan. Pagkakatapos ang gawa natin, doon tayo tututok. Para magamit din. Kumbaga, yan. O sir, siya na sir, ayun. Shoutout po. O yun, what's up mga idol, meron tayo ditong gagawin Honda Dash 110. Yan. Bali overhaul natin mga lodi kasi ililipat natin tong makina ni sir na binili. Bali mga lods, panoodin nyo ito mga idol kung paano ang pag-aalas at syempre pagbubuo. Tara guys, simulan na natin. At syempre alam naman natin dito, magneto lang ang laman nito. Binaba natin sa body, tinanggal ang carburetor, tambutso, magneto, inalis natin. At yan guys, yun lang naman ang laman. Pero sa mga loob, tuturo ko sa inyo. Tapos yan, sadyang ito na yan, putol. Ito maganda, talagang sariwang-sariwa yung kay sir. Kaya tara guys, gawin na natin. Ito guys, bali ito kakalasin natin dyan. Ito dalawang 10mm dito sa taas. Kalasin natin para makalas natin tong cover. Ayan, tapos ngayon guys, nakalasan natin. Tanggalin ang gasket. Gumamit ng 8mm socket. I-check lagi kung naka-top dead center. Okay naman. Yan. Ngayon kalasin. Iangat ang timing sprocket sa cams. At tanggalin ang sprocket. Kalasin ang 8mm dito sa cylinder head. Sa loob meron siyang dalawang 8mm. Gumamit ng 8mm socket. Yan. Ito na siya. May apat siya dito na 12. Bali kakalasin natin tong nut. Apat.
Tapos make sure na hindi tatalsik yung spring. Kasi ingatan nyo to dito sa decompression release. Ito guys, may spring yan na nakatago dito. Ito, tapos meron siya ditong, meron yan diyan na nahuhugot mga lods. Kailangan make sure na itatago nyo yan. Ngayon guys, pwede na natin i-release ang ating cylinder head. Yan. Kalasin ito mga lodi, ito dito sa guide chain. Yan, i-release ang ating cylinder head, tapos block. Ayan na. Tanggalin ang piston. Ayaw gumamit ng long nose. Alasin ang ating chain guide o roller guide dito sa arm. Ito ay arm. Ito yung roller guide, ito yung arm, ito yung bushing. Yan mga lods, so may tama. Tapos ubos na rin yung goma dun sa tensioner tension. Tanggalin ang timing chain. Tanggalin ang ating tension. 14. Ayan. Mayroon ng anting-anting. Alasin ang kicker gamit ang 10mm socket. Tanggalin ang 8mm socket. Ayan, gumamit ng 8mm socket. Tanggalin ang mga bolt. Alright. Yan. Tukulin ang bawat kanto ng crankcase. Nakuha sa bawat side. Meron siya ditong pinapalo. Ito guys, may tukulan sa siya. Isa, dalawa, at tatlo. At kung sakali nakuha dun sa isa, okay lang mga lodi. Tanggalin ito. Yan, sa arm ng ating clutch. Tapos tanggalin ang ating pusher or release pusher. Tanggalin ang bearing, clutch bearing. Tanggalin ang bolt ng 8mm. Tanggalin ang lock ng ating castle nut. Gumamit ng castle wrench. Gumamit din ng castle wrench dito sa kabila. Talagang ginulpi ang castle wrench, yung castle nut natin. Gumamit ng 10mm socket dito sa ilalim para dito sa salo ng langis. Ngayon, pwede nyo nang pagsabay-sabayin ang pagkakalas. Yun. Alright, ayan. Meron siya ditong washer mga lodi.
Ayan. Bali dalawa ang kanyang collar dito sa clutch. Alisin ang washer dito sa crankshaft sa right side na ito ay makapal. Gumamit dito ng Allen wrench dito sa yan sa stopper cam ng 8mm. Yan. Ito yung parts niya mga lods. Alisin itong star. Stopper cam rotation. Tanggalin itong mga pin. Meron siyang 7 pin na magsing haba, hindi kagaya ng sa Wave 100. Tapos meron siyang 2 pin na maliit or maiksi. Tanggalin ang ating change pedal shaft. Kung tawagin ay change shaft. At ngayon, andito naman tayo sa part ng ating clutch side. Kaya dahil magpapalit tayo ng oil pump, tatanggalin na natin to at ang gagamitin natin ay yung original noong isang galing sa motor. Pero mga lodi ha, sinasuggest ko to pag nag-overhaul kayo, dapat hindi na to kinakalas kasi wala naman dapat kalasin dito. Kaya lang natin to kakalasin kasi merong ito daw ay replacement na, hindi na siya original. Kaya tayo nag-tutorial ay para nga mga lods ay makita nyo lang yung parts. Pero ito ay kahit hindi kalasin mga lods, walang problema ha. Kumbaga kaya ko lang kinalas dahil papalitan natin to kasi ito ay replica, sabi ni sir. Okay? Kaya kung may gagawin ko sa transmission, sa sigunyal, huwag na kayo magkakalas ito. Ngayon tapos na tayo mga guys. Dito naman tayo sa ating right side ng engine number. Pwede na natin kalasin yung mga bawat tornilyo dito sa crankcase. Kalasin na natin lahat. Yan, nakalasin natin mga lodi. Bali 10 tornilyo siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam, 10, 11. Bali 11 pala mga lods. Okay, pwede na natin i-release yung crankcase natin para makalasan natin yung sigunyal or transmission. Mga lods, huwag kayong matatakot magpupuk dito kasi ito maganda. Kasi meron siya dito makapal. Kaya okay lang ito mapalo mga guys. Huwag lang dito sa sigunyal. Yan. Okay lang mapalo siya kasi okay lang yan. Kasi makapal naman yung kanyang dulo. Ito na yung itsura. Yan ang tension na nawawala ni sir. Oh. Bali yung goma sa loob. Tapos ito guys, oh. Ay, laki nga ng biyado ng sigunyal, oh. Ayun mga lodi, oh. Kakalasin na natin yung mga ano niya para may idea kayo sa pagbubuo nito sa susunod. Kasi ito ay hindi basta-basta rin ginagawa guys. Yan. Para alam nyo rin yung pagbubuo nito. Tuturo ko sa inyo guys. Lilinisin muna natin. At ito na. Hanggang dito na muli tayo mga lodi. At siya nga, may tama din pala yung kay sir na arm. Kaya minsan, pag may tamang ganito mga lods, alalahanin nyo na maghahap ang inyong kambyo. Kumbaga na-release. Halimbawa nakatresera kayo, bigla na lang siyang bubutaw. Bis lang kakaslog. Kaya pag may tamang ganyan mga lods, palitan na. Alright. Ito na mga lods. Lilinisin natin. Tapos lilipat yung isang makina, kakalasin. Kung ano yung dapat ipalit doon, yun ay ipapalit natin.